Umaasa raw po ang Pangulo na mare-reset o magkakaroon po ng bagong simula sa relasyon po ng Pilipinas at China. Pero si Defense Secretary Gibo Teodoro naman tila wala na pong tiwala sa anyay pang-uunggoy ng China. Naritong report ni G. Robles. I mean, hindi na ako dapat magpigil eh. You cannot trust these statements given the behavior and actuations of these officials. At hindi tayo ungguyin ng mga unggoy. Ungguyin niya yung iba, huwag tayo. Kung si Defense Secretary Gibo Teodoro tila wala ng tiwala sa China, si Pangulong Bongbong Marcos gusto pang bigyan ng isang panibagong pagkakataon ang relasyon ng Pilipinas at China. Yan ang lumabas matapos ang pulong ni PBBM at Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Chuen sa Malacanang, kasunod ng girian sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng 2 tauhan ng Philippine Navy. Nais na mangyari dito ng Pangulo ay hindi na maulit ang mga pangyayari at ma-reset sana ang relasyon ng China at ng Pilipinas sa mas magandang pakikipag-ugnayan. Nadinig siya ng ambassador ng China, nadinig din ng Pangulo ng ambassador ng China. So with that, sana magkaroon ng mas magandang resulta. Ayon sa Pangulo, layunin nito na buksan muli ang pag-uusap at wag nang maulit ang mga insidenteng nagpapatindi ng tensyon sa West Philippine Sea. Pero bago pa man ang pulong, nauna nang isinisi ng Chinese diplomat sa Pilipinas ang pinakahuling girian. Anya, lumabag umano ang Pilipinas sa isang provisional agreement nang magpatuloy ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. That's against the spirit of our provisional agreement. That is no new construction, keep the status quo. Okay, we all agree to the resupply, agreement. But we found they're doing something new. Kaya naman, hindi yan pinalampas at may halong gigil na si Teodoro. Noong 2024, nagkaroon ng provisional agreement ang Pilipinas at China para maibsan ang tensyon sa Ayungin matapos ang marahas na engkwentro kung saan naputulan ng hinlalaki ang isang Pilipinong sundalo. Pero ayon kay Teodoro, hindi siya pamilyar sa sinasabing kasunduan na binabanggit ng Chinese diplomat. At hanggang ngayon, hindi pa rin isinapubliko ang nilalaman ng nasabing provisional agreement. Nang tanungin ko naman si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, ipinasa niya ang usapin sa DFA. I will refer that question to the Department of Foreign Affairs. Wala pa ring formal na paliwanag ang DFA, pero giit ni Teodoro, walang karapatan ang China na pakialaman ang mga gawain ng Pilipinas sa sarili nitong exclusive economic zone. Matapos naman ipatawag ng Malacanang ang Chinese ambassador, sinabi ni Teodoro na malinaw na ipinaabot ni Pangulong Bongbong Marcos ang galit ng sambayanang Pilipino sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Binatikos din ng kalihim ang kinatawan ng China dahil ito raw ang unang sumuway sa napagkasunduan kaugnay sa pag-uusap nila ng Pangulo. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. And after that, he claims the next day that there was an agreement not to talk about it after he already talked about it. I must call that out. Nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 at True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel at podcast at sundan niyo po kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin po ang aming website sa truefm.ph at panoorin din po kami sa True TV Channel 19. Kami ang 105.9 at True FM, laging true sa iyo, kapatid! Tayo sa totoo, tunay at tapat.